What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video. So sa video na to, pag-usapan natin yung market update. Ano ba ang market sentiment ni BTC? Bear market na ba? And ano-ano yung mga possible na scenarios na pwede mangyari para sabay-sabay tayo makapag-prepare bukas. Okay? So matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng long form kasi tayo ay medyo busy, pero meron naman tayo mga short form videos. Kung hindi nyo pa na-check, eto sila. Okay? So without further ado, tara, charting tayo. Okay, so si BTC nag-breakdown from each key level. Gawan natin ng area to, So nag-breakdown 'yan from this consolidation. Okay? So 1 2, 3, third day breakdown. Sabi natin kahapon, possible mag-hold sa 85,000 level, and titingnan natin kung mag-hold to sa 85k level. Okay, so unfortunately, akala natin magbabounce na kahapon kasi nag-ano na yan nag 86k I think. So akala natin mag-bounce na from that 86k, which is a strong support, pero hanggang ngayon bini-breakdown pa yung area na yan. Pero my bias would be magkakaroon na ng reversal candle on this area. Why? Because number 1, turuan ko kayo ng confluence. Number 1, meron kang 100 MA dyan at lalapit dyan. Number 2, meron kang major support level dyan. At number 3, 85,000, that's a whole number, so that is a major support level. Okay? Pero if ma-breakout or if ma-breakdown yan, wala namang problema, punta ka sa next key level mo, which is 73,000. Take note guys, take note of this. Kapag nag-breakdown below 85k, free fall yan. Why? Because walang sasalo dito. Okay? Walang sasalo sa area na to. Bakit? So lagyan natin ng circle. Walang sasalo sa area na yan. Bakit? Kasi wala mang consolidation dyan. So tuloy-tuloy lang yan. So think of it like this. Parang manipis lang yung pader na yan. So pwedeng butasin yan if mag-break below 85k level. So get ready. Kung magbe-break below 85k level, syempre mag-iiba tayo ng strategy. Hindi na puro breakouts, pero meron pa ring momentum plays. Okay, so meron pa ring momentum plays yan. So yun lang. Check natin ano ba yung mga magagandang coins na meron tayo. So check naman natin ngayon si Pi. So last time meron tayong video dito, possible ba mag 10 USD si Pi? So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ngayon, grabe So down si BTC pero up si Pi. Actually all time high pa si Pi. Meron tayong lesson sa all time high. Kung hindi nyo pa rin napapanood, panoorin nyo na. Kasi pag napanood nyo, you might have traded this kung available to sa DEX ninyo, So ano ba ang ginagawa ni Pi? So meron tayong all time high, actually previous all time high resistance, which is now a strong support. Okay, so binrake out ni Pi yan. So ano ba ang pinaka-optimal entry dyan kung ikaw ay momentum trader? So right now, kung momentum trader ka, optimal entry dyan actually would be here. Okay, so this one, kita nyo, breakout, body, and then RSI 70. Okay, so dalawa lang ginamit nating indicator, RSI 70 and then breakout. Boom, nakasakay ka dyan, And then, saan pa ba yung merong ganyan? Dito. Breakout here and then RSI 70 and then ngayon, nakasakay ka na. Simpleng-simple. Walang kaarte-arte, So, basic na basic. Kung malakas yung coin, magbibigyan ng opportunity. Okay, so next natin, ano ba ang gagawin ni BTC? For me, punta tayo kay BTC. For me,
Maghihintay lang ako ng green candle. So probably bukas magkaroon na to ng green candle. And then after that green candle, limbawa dyan, green yan, I think it will be a reversal hammer, ano? So magkakaroon ng parang ganyan dyan. Wait lang. Kakaroon ng parang ganyan dyan. So tapos green yan. Yan. So magkakaroon ng ODR dyan below 84k, and then basta ganyan. Okay, so what to expect pag nagkaroon ng hammer o reversal candle? Magbabounce yung mga tinitingnan natin. So ano ba yung tinitingnan natin? Of course, pakita ko sa inyo, si Radium tinitingnan natin, ano? Why? This is down 45% already and nasa support level na. Okay, so nasa support level na yan. Actually, binabasag niya yung support level na yan. Next support would be here. Okay, tingnan natin kung magbabounce yan bukas. Okay, so hindi ko na i-explain kung ano yung strategy ko dyan, pero tinitingnan ko to si Radium kung magbabounce siya. So hopefully matrade natin bukas, maabutan natin. Pero kung hindi naman, ayos lang. Marami pa naman tayong coin na tinitingnan dito. Okay, so si Trump, ganun din. Daily niyan. Actually, pangit to si Trump. Si Melania, maganda rin. All time low, walang support. Pero yung RSI niya, tingnan nyo, overbought na. I mean, oversold na. So, ilang percent down na yan? 28%. So, tinitingnan natin, possible, due na yan for bounce play. Pero, I'm gonna give you 3 lessons on bounce play. Hapyawan lang natin. Number 1, wag muna kayo magba-bounce play hanggat di nagba-bounce si Bitcoin. Okay? So, wag nyong unahan. Kasi nga, kung nag-free fall si Bitcoin, nagba-bounce play kayo, you're basically trading against the market sentiment. Number 2, the power of 3 candles. So, usually, 3 kandila yan na red bago mag-bounce. Okay? And then number 3, pag magba-bounce kayo, gumamit kayo ng multiple time frame. Kasi, why? Because, kung daily kayo magbabase lang, napakalaki ng risk o hindi nyo makikita yung key levels. Okay, so yun, napaka-juicy. Hapyawan ko lang yung bounce play lesson na yan. Okay, so share natin yan for free. So yun lang, kung meron kayo natutunan, please like, please share, please subscribe. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Sinubukan mong mag-aral sa YouTube pero na-overload ka ng information at hindi mo alam kung saan ang legit sa hindi. Pinlano mong i-trade ang isang coin at lumipad siya pero hindi ka nakasakay kasi nag-hesitate ka. Palagi kang nag-overtrade kasi sumasabay ka lang sa mga signal sa Facebook o sa guru na pina-follow mo. Umabot na to the point na pag natatalo ka, may epekto na sa well-being mo at sa quality of life na meron ka. Puyat ka palagi dahil 24 hours kang nakatutok sa merkado at hindi mo alam kung kailan ang best time to trade. Well, hindi ka nag-iisa kasi pinagdaanan ko lahat yan. Kaya nag-decide ako mag-open ng momentum course sa crypto that is solely focusing on day trading to show you how to trade with system. Dito, ituturo ko yung exact process ko to get this type of results while trading 2 hours per day maximum. I will teach you what system I use to trade the market. I will teach you how to properly use leverage to maximize your gains with minimal capital. And I will teach you how to manage time well to balance your life while trading. Okay, so disclaimer lang, hindi ito para sa lahat dahil meron itong small fee. So if you want free, every week tayong naglalabas ng free premium content
sa ating YouTube channel and sa Facebook channel natin para makatulong ito sa trading journey nyo. However, if you want to level up your trading game, I will be opening this Discord to 20 people. Again, 20 people lang muna dahil first batch natin ito. Gusto kong makater lahat ng tanong ninyo who wants to learn my system. So if you are ready to put in the work and you see yourself trading for the next 3 to 5 years, mag-register ka lang sa Google Docs natin below. Thank you and Dr. Momentum out.